Sobrang toxic na ng buhay, gusto ko lang magpahinga. Kaso pagbukas sa cellphone at scroll sa social media, na pagkunot ang noo, sabing-sabing ano na naman to. Napasabi talaga ako, ano na naman to? Ano namang kalokohan to? Yo! So, ito naman siguro sa title ng video, no? This is about, Augie and the Cockroaches. Favorite na cartoons ng anak ko yan, no? And, of course, their take about, SB19, no? Sa mga bagay-bagay. And, medyo late na nga ako dito, no? Itong bagong upload nila regarding the concert. But, before that, I'm also aware, yung nakaraan, like 2 months ago, doon sa channel niya na Augie Diaz Showbiz Update, where naglalabas siya ng mga, ng mga update regarding showbiz. Yeah, that's his thing, right? Showbiz update. But alam naman natin na si Augie Diaz, mahilig siya mag-steer ng mga bagay na sobrang ini-edge niya sa totoo at sa hindi. And sobrang, si Augie Diaz, isa sa mga OG na mahilig mang rage bait. Lalo sa mga fans nung subject niya sa araw na yon, no? Every time na meron siyang tinutukoy sa mga showbiz update niya since before. And the last time nga, no, it's about na SB19 na madamot daw sa pagpapa shoutout and picture. That's that's their topic before, which is kinover na siya ni Casual Chuck actually, and Casual Chuck respond and reaction about this is very on point. Kasi sa title nga ng video ni Casual Chuck doon, sabi niya, manufactured drama, Augie Diaz and Friends versus SB19. Because totoo, no? Sobrang pinupush nila tong, para maging isang issue. Na parang isang malaking issue na kailangan nating pag-usapan, which is hindi mo siya ganun ka-importante para isipin mo sa isang dekalibreng personalidad pagdating sa showbiz, pag-uusapan nyo yung gantong kaliit na bagay. So alam mo na parang sobrang sinasadya at sobrang pinupush lang talaga na maging issue tong bagay na to. But kita na natin yon, no? Ganun talaga, wala tayong magagawa. And about that issue, gusto ko yung respond ni Casual Chuck doon na, again, sabi niya, all honesty, if they want to take photos, they will. If they don't, they don't. Okay? Who cares, man? Why are you crying out here like, oh, SB19 didn't notice me. They suck. Like, that's just loser mentality, bro. The world doesn't revolve around you, whoever this is. Parang wala pa naman. Wala, di ba? Kasi totoo, di ba? Hindi naman all the time kailangan tatanggapin nila yung alok natin na pwede ba magpa-picture, right? Kaya nga every time na meron silang show, naglalaan sila ng oras or, tamang panahon kung saan yung mga fans ay makapagpa-picture sa kanila para organize, basically, right? And nabanggit na to actually ng SB19 during their it's been fucking years, no? Nabanggit na nila to dun sa atin lang podcast nila, which is we actually just watched that episode last day, right? Nabanggit ka ni Justin doon na, again, since yung mama nga niya is hindi aware kung paano nag-work tong, being an artist, merong mga amiga, mga kaibigan yung mama ni Justin na nagsasabi na, hey, pwede bang pa-video greet sa anak mo or sa member ng SB19, ganyan-ganito. And sinasabihan yung mama niya na hindi gano'n nag-work yon kasi unfair para sa iba. Parang na-realize ko rin, lalo sa akin, kasi yung mama ko, very, parang nakakonsider niya yung mga fans sa parang, hindi naman as friend, parang super na-appreciate niya yung suporta ng fans na parang gusto niyang magbalik. So parang napapansin ko, yung ibang fans kasi, dumediretso sa parents. Siyempre, parang mini-message din nila si mama, nagsasend ng mga messages, ganyan. Tapos parang si mama, minsan nagme-message sa akin na parang, uy, ano mo to? Gawin mo to. Parang minsan, na parang hindi mo magawa kasi para magiging unfair na porket na-contact ka ng isa,
paano naman yung iba? Na parang, gets, parang may Totoo ganong-ganong, naman, totoo naman. So, ibig sabihin, kung gagawin ng isang member or kung gagawin ng SB19 to sa isang tao na to, of course, para maging fair sa lahat, kailangan nilang gawin yon sa lahat. No? And imagine, man. Just imagine. Let's say, this a homecoming concert na dumaan, no? We have like almost 100,000 people. So, gusto mo bang may pag-selfie sila sa lahat ng 100,000 people na yun? Kasi para fair, right? Right? Hindi, di ba? Kasi alam naman nila, no, na hindi talaga pwedeng mangyari na makapagpa-picture sila. Nabanggit nga nila yung sa concert din, no, na sinabi ni Steldo na 18, pwede ba akong magpa-picture sa inyo? Ganyan, ganito. Through, parang kita yung buong crowd. Kahit hindi man ikaw personally, at least nakapagpa-picture sa inyo lahat. Kasi alam nilang hindi naman nila kaya makapagpa-picture sa inyo isa-isa. Hindi nila kaya, no? So, yung bagay na yun, talagang sobrang babaw lang na halos di ko na siya gustong pag-usapan pa. Kasi parang sobrang pinipilit na lang, sobrang sinasadya na lang. And I feel like sobrang on point na yung respond ni Casual Chuck regarding that video nung una. Ang medyo nag-init lang yung tenga ko doon is yung part kung saan itong nilalang na to, no? Itong nilalang na to is binabanggit tungkol nga doon sa itsura ni Stel na bakit ngayon na porket good looking na si Stel parang ilag na siya magpa-picture unlike before. Man, I mean, if you fucking kidding me right now, before, hindi naman ganun kasi katag SB19. You get what I mean? You get what I mean, right? Sobrang, I don't know, parang ayoko nang i-explain, no? Kasi parang obvious naman, di ba? Nagkataon lang na, of course, let's be honest, meron ng pera si Stel, meron ng pera SB19, so, nagawa na ni Stel magpa-enhance, right? Because hindi murang bagay yon, no? So, kaya nagawa niya na yun ngayon. Unlike before, nagsisimula pa lang sila, hindi pa sila sikat, wala pa silang pera, di ba? Ulit nga lang yung damit nila eh. Di ba? So, parang, yung sinasabi nila na parang ang daling magpa-picture ng SB19 before, kasi hindi naman sila sikat. So, yung nagka-picture sa kanila, ilan-ilan lang din. Di ba? Kasi yung gusto kong sabihin. Di ba? So, parang ngayon, dahil good looking na si Stel, nagkataon din na sikat na sila, natitira yon, 'di ba? I mean, sabi nga ni dito, no, parang lagi na lang pulutan si Stel every time, no, na may mga gatong issue. Like nagsimula tayo sa yung pagka-picture na segue pa na napunta kay Stel yung usapan, 'di ba? Sobrang lagi na lang, no? Which is that is also the case sa video ngayon na in-upload nila. So, ngayong in-upload nilang video is about, again, regarding the concert. Nagsimula yung video nila na tiyatalakay nila yung mga concern or yung mga hinaing ng mga pumunta sa concert na medyo hassle daw o yung pagkainit daw or hindi comfortable yung lagay ng ibang mga tao during the concert. Pag-usapan na natin ito, ang success ng concert ng SB19. Yes! Congratulations! Ayan. Congratulations, SB19. Ano bang ganap dyan na Oliver Carney, ang ating Hollywood correspondent? Yes. Hollywood. Diba Hollywood News ka? Ay, ang taray. Pero invited ka naman. Hindi rin. May nag-promise ng ticket. Nakalimutan siguro mag-reply. Oh, so ibig sabihin ng text ka, hindi lang nag-reply. Hindi siya nireplyan. Hindi. Supposed to be. Basta. Hindi ka naman galit. Hindi naman. Kasi hindi nila ko pwede. Bakit? Bakit? Pero nakibang ka na.
Ay! New priority ang SB19. Dati naman super help ka doon Oo nga. Pero para sa akin, parang hindi accessible sa akin eh. Saka mainit daw, totoo ba? Yes. Ako hindi pwede sa makatakihin Ay, ka doon. Oo, kasi syempre open air yun. Correct. Correct. 35 degrees. At saka yung maraming walk-walk. At okay naman na successfully ay nairaos. Nakita ko naman yung ang daming tao din. Yeah. At least wala tayong mga complaints na natatanggap. Yan. Oo. Which is ang nakakatawa pa dito kasi inopen nila yung video nila na parang pag-uusapan natin yung success ng concert ng, SB19. Then, parang pinasok nila na kaso parang hindi accessible, no? Parang hindi convenient or comfortable para sa mga manonood. Parang mainit, parang ganyan. Tapos doon nila pinasok yung mga clips ng mga tao na nag-post regarding doon sa issue nila. Parang we see the pattern na napakaliit na bagay, no, is masyadong pinupush para lumaki. 'Di ba? And again, as I mentioned earlier, Ogie Diaz, isa ng, veterano sa gantong industriya, no? Sobrang ang taasan ng tingin sa kanya ng karamihan ng tao regarding, anything about showbiz, chismis. Pero, bakit kailangan pang pag-usapan yung gantong kaliit na bagay, 'di ba? Suspicious. Yun na nga, no? Na pag-usapan na nga dito. Ito pa ang isang to na hindi ko siya kilala. No, siya sabi nga niya na may nag-promise daw, no, ganyan, ganito. But okay lang kasi mukhang hindi naman accessible. Doon nila sinegue yun eh. Doon nila pinasok yung parang issue nung concert na yun, even though na successful yung concert. But then again, I mean, sa part na yun, you know what? Parang same lang nung unang video nila eh. It's dumb. It's fucking stupid. Napakaliit na bagay lang. But, I don't care. Opinion mo yan. No? And, again, sa mga gatong klaseng concert naman talaga, like in the like a festival type concert, hindi mo mawawala yung ganyan, no? Pag malayo ka, of course, most probably, hindi siya ganun kasing lapit or kasing convenient pag yung panonood mo kung malapit ka, di ba? Normal na yun eh, di ba? Ganun talaga nag-work, right? Kasi anong gagawin natin? Hindi naman kayo pwede magpatong-patong, no? Lahat kayo patong-patong kayo sa VIP, no? Para makapanood kayo ng mas malapit. It's impossible, right? But again, yung doon is yung experience, pagsuporta mo sa sa paborito mong artist. And at the same time, yung experience, 'di ba? Again, sa Coachella or sa mga other music festivals, it's the same vibe, man. It's the same vibe. Sometimes sa mga ibang music festival pa nga, wala silang mas malapit pang screen para doon sa mga mas malayong tao. So at least dito sa sa concert ng SB19, they have monitors na mas malapit, monitors na na malapit doon sa mga nasa bronze na part or silver. At least meron pa rin silang malaking monitor na pwede lang panooran, even though na medyo malayo na or halos nila makita yung artist na nagpe-perform or yung SB19, right? But again, that's how it works, And again, maintindihan ko kung ibang mga tao hindi parang gusto yung nangyari. I mean, opinion nyo yan. So itong part na to ng video na to, actually, it's okay, everything is okay. But then again, pumasok tayo sa sunod nilang topic dito sa video na to, which is yung issue nga nung kay Justin and kay Stel. Yung pagsagot ni Stel sa isang fan na nagsabi na si Justin nga daw is toxic and cancer na nakakasira ng buong grupo. Yun yung pagkakasabi niya. Doon sa isang tweet niya, or ano ba tawag ngayon? Tweet pa rin ba tawag doon? Basta sa X, pinost siya sa X. And again, hindi na iwasang mag-respond ni Stel doon na, again, hindi maganda yung pagkakasabi. Parang sinasabi ni Stel doon, hindi maganda yung pagkakasabi niya. Kung ganyan lang din naman, sisiraan mo yung kagrupo ko, hindi ko kailangan ng suporta mo or something like that, right? So, pag-usapan nila yun doon. And yung issue na yun is, I feel like in terms of showbiz update, sige, pwede mo siya ilagay as a showbiz update kung gusto mo ng chismis kasi
kachismis-chismis nga naman talaga yung pangyayari. 'Di ba? An artist responding to, a stupid fan. 'Di ba? Pwede mo talaga siyang i-chismis. 'Di ba? Normal na yon. But the thing is, ang pangit dito, during that part of the video na pinag-uusapan nila yon, meron silang isang joke na pinapaulit-ulit nila, no, na meron silang idinidiin doon. Kung saan, sa video na yon, no, itong nilalang na to is paulit-ulit na sinasabi yung baklang-bakla talaga. Tigil ka. Hindi ko kailangan ng suporta mo. Kung ganyan ka sa mga grupo ko, delete mo to. Ay. Baklang-bakla ah. Hoy, hoy. Hindi kuya, si Camerlane. Baklang-bakla yung pagkakasabi. Bakla naman talaga yun. I mean, we're not dumb, man. Kung yung una, sige, sure. But you repeated it multiple times. And we all know kung ano yung gusto nating iparating doon. No? Siya yung binabash, wala to sa pake. Pero pagka-grupo niya, tatalak siya. Ay, baklang-bakla naman yung tatala. Hoy, Brenna. Uy! Halika dito. Boundaries tayo. May mga papalagpasin tayo. May mga hindi tayo papalagpasin. Diba? So, kung gaya nga na sinabi mo na comment ng ibang mga fans na ganun si Stel, pag sa sarili niya, carry niya, hindi siya sasagot. Pero pagka-grupo niya, ay, teka, di ba? Baklang-bakla talaga. Uy! Hindi si Mama Louie. Si Mama Louie naman. And then again, at this video, pulutan na naman si Stel. Which is, dun ako sobrang naurat talaga. So again, they're trying to say na, na yung sasabihin ko na direkta, no? Parang itong nilalang na to, no? Gusto niya sabihin na si Stel is baklang-bakla, no? Sa mga sinasabi niya, sa mga galaw niya. And na parang diadaan nila to sa parang joke, no? Na parang joke na parang, uy, psst, sino ba tinutukoy mo? Hindi, ay, ito, si ganyan, yung baklang-bakla. Oh, we are not dumb, man. Kitang-kita kung ano yung gusto nila sabihin dito, no? And all of them, even Ogie Diaz, play around with that joke. Na parang, okay. Akala ko pa naman, okay. So, siya pala, hindi tutukoy mo. Come on. Come on. So, after that, they continue talking about the issue, with this creature behind them, no? Na umaaligid, no, na creature. They, continue talking about it. Siya sabi dito ni Ogie Diaz na dapat daw hindi na lang pinansin ni Stel. No? Hindi na lang pinansin ni Stel kasi may kita yung kainaan niya. Kasi sa isang malaking artist, dapat di na pinapansin yung ganyan no? Na parang, nagsasabi niya doon na kailangan makapal yung balat mo sa ganitong industriya kasi maraming ganyan, ganito. Nagigets ko yung gusto niya sabihin dito. But the thing is, parang isang napakalaking trend to sa mga video nila. Especially, same to sa unang video na parang i-compliment nila or parang sasabihin nila na na Ogie Diaz dito na nasa side sila ng SB19. But then again, meron silang mga sneak attack, no? And na parang ilalabas nila bigla tapos biglang kakabigin nila, no? Na parang nga sabihin niya dito na dapat kasi matagal na ako sa industriya na ganyan. Dapat hindi yung talagang ganito, ganyan, ganito. Dapat pag malaking artist ka na, marunong kang mga ganyan, ganito, na mga maliliit na bagay lang, huwag yun ang pansinin. Which is nakakatawa kasi that's exactly the issue on the first video, 2 months ago. Napakaliit na issue lang nun, no? Na dapat din nila pansinin. But, seems like, ba't natin pinag-uusapan? Right? Ba't natin pinag-uusapan? So, bakit mo pinupush kung kailangan dapat hindi napansinin ng SB19 or ng isang malaking artist yung ganung bagay? Ang gulo no? Ang gulo At kitang-kita mo na kitang-kita mo na sinasadya nila na na ini-edge nila kumbaga kung hanggang saan yung pwede lang sabihin. Tas kakabigin nila pag medyo may nasabi sa kakabigin nila. Pero gusto namin yung SB19, no? Gusto namin yung SB19. May part pa nga
may part pa nga ng video doon, no? Na yung sa, sabi nila na parang self-aware sila na may mga tao na nagsasabi na hate nyo yung SB19. Ang pinapalo nyo kasi is yung Bini, ganyan, ganito. Sasabihin nila na, hindi lagi nga namin no? Lagi nga namin may mga time din naman dito sa channel namin na pinupulo namin yung SB19 no? Tapos biglang kabig ang sasabihin na, pero kasi yung Bini kasi, 'di ba? Nag-thank you sila. 'Di ba? Nag-thank you sila sa amin kahit na Pero yung SB19 kung di sila mag-thank you, okay lang din naman. Kasi sinasabi ko, 'di ba? Like what the fuck, man? Yes, take note mga bashing. Baka sabihin na naman nila, supporter ka kasi, kuya. Grabe mag-intriga si Brenna, no? Pag hindi ka na nakita dito next Hindi ko time. yun naisip ko lang kasi yun eh. Ano ba naman ito? Ba't ko ba kasi naisip ko? Ayan. Alam mo, talaga sumagot naman ako. Pag may mga magaganda namang nangyayari, binabalita natin dito. Diba? Alam mo, nagkataon lang talaga na ang Bini ay marunong mag-thank you sa atin, sa pangunguna ng management. Yes. Thank you sa support. Alam mo, malaking bagay talaga sa kahit sinong reporter, kahit sinong vlogger na pasalamatan, mag-reach out, pahatid lang ng pasasalamat. So, ibig mo sabihin na SB19 hindi nagpapasalamat? Hindi ko naman kailangan ng pasasalamat kasi kung kusa naman natin ginawa rito, Oo. yung ating magpupuri sa kanila, hindi naman nangangulugan na kinabukasan o paglabas nitong vlog, kailangan pasalamat sila. Hindi. Naturalesa ng tao yan kung marunong talagang magpasalamat. Pero hindi natin sila inuobliga. Kaya sinasabi ko na ang binibigyan kong ng karapatang magalit sa akin ay yung marunong ding magpasalamat. Oh, man. OG Diaz. OG Diaz and the cockroaches, and this fucking creature, and this creature. It seems like every time na meron silang video, meron silang, some type of creature na kasama sa video. I don't know why, I guess si OG Diaz meron siya mga alagang, kakaibang nila lang dito sa bahay nila na lagi niya sinasama sa mga video niya, para maging katatwa yung video niya. But I just wanna talk about it because it's too much, man. Sa parang sobrang obvious na gumagawa lang siya ng rason para magkaroon ng issue kahit wala naman talaga. And yung mga sneak attack, yung mga sneak diss na pinaparating nila, na parang it's a joke, but we already know na kung anong gusto nila sabihin. And then again, nakakawarat lang na kasi si Stel is nagiging pulutan na naman itong mga klase ng issue. But yeah, OG Diaz, ladies and gentlemen, palakpakan natin, They did it again. So, let's just watch the next video na naman na lulutuin nila, kung paano na naman nila ipopost yung napaka-late na issue na mapalakihin nila para lang magkaroon ng issue yung SB19. Let's wait, man. Let's wait sa next episode ng OG Diaz and the cockroaches, man. Give them a round of applause, guys. Well, that's our video for today. Yeah, this is stupid.